Ang isang karaniwang gamit sa araw-araw ay naging isang nakamamatay na sandata nang ang selos ng asawang lalaki ay tuluyang lumala at hindi na niya nakontrol ang kanyang galit. Nandun lang ba ang gunting o ikaw ba ang nagdala nito? Nandun lang ang gunting kaya kinuha ko ito na nasa tabi ko. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Bago talakayin ang kaso, may dahilan kung bakit Law and Crime ang paborito sa totoong kwento ng krimen at Morgan & Morgan ang pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika. May 1,000 silang abogado at nakabawi ng 25B para sa 500,000 kliyente nitong mga nakaraang buwan. Sa Florida, may kliyenteng nakakuha ng 12 mula sa insurance na nag-alok lang ng 350K. Sa Pennsylvania, isa pang kliyente ang nakakuha ng 26 40 beses na higit sa alok ng insurance. Ginagawang napakadali ng Morgan & Morgan na ipaglaban ang nararapat para sa iyo. Maaari ka pang magsimula ng claim gamit ang iyong telepono, kaya kung ikaw ay nasugatan, maaari kang magsimula ng claim sa forthepeople.com/insidethecrime. I-click ang link or i-scan ang QR code sa screen. Nagmaneho siya ng malayo para lang harapin ang kanyang asawa, ngunit ang desisyong iyon ay nagdulot ng matinding kapahamakan. May dugo ako sa mukha ko, niyakap ko siya. Sabi ko, baby, sorry ako. Paulit-ulit kong sinasabi, sorry ako. Hunyo 20, 2023, nasa College Station, Texas kami bandang 10:00 ng umaga. May tawag sa Siyam na isang na natanggap ng dispatcher. May masamang nangyari. Bandang 11:00 ng umaga, dumating ang emergency medical services at pulis, ngunit kaunti lang alam ng mga residente sa nangyayari. Habang dumagsa ang mga pulis sa komunidad, nag-tweet ang College Station police blotter ng abiso sa matinding presensya ng pulis sa 14,000 block ng Renee Lane, iwasan ang lugar. Magbibigay ng mga update. Makalipas ang 1 oras, nag-post sila ng update na ito. Ang mga opisyal ng CSPD, mga detective at mga crime scene tech ay nasa lugar at nagsasagawa ng investigation sa crime scene. Naaresto ang isang suspek at tuloy ang investigasyon. Walang banta sa publiko. Pagkatapos, sa pamamagitan ng investigasyon sa lugar, napag-alaman na nagkaroon ng alitan sa pagitan ng mag-asawa. Ang asawa na babae ay nasaksak at namatay sa insidente. Kinilala ng pulisya ang biktima bilang si Sherry Judson, 44 na taong gulang na tagpuan siyang patay dahil sa saksak sa pangunahing kwarto ng kanilang bahay ayon sa mga investigador. Tinangkang tumakas ni Brian Judson Sr., asawa ni Sherry, pero agad siyang nahuli ng pulis at dinala sa interrogation room pagsapit ng 12:30 ng hapon. Sinabi niyang hindi perpekto ang kasal nila ni Sherry dahil may kakaibang nararamdaman siya. May mga hinala ako, 5 taon na kaming kasal, 6 na taon na kaming magkasama. Kung sino ang asawa ko, si Sherry Judson. Palagi akong naghihinala na niloloko niya ako. At nung nakaraang taon, napatunayan ko ito nang makita ko ang ebidensya kasama ang mga kapatid niyang babae at kapatid ng bayaw niya. Jesse Gutierrez. Sige, umalis lang talaga siya ng bahay bago ako dumating. Nakita mo ba siya o ano? Sinubukan kong abutan siya, pero pagpasok ko sa bahay, nagulat siya at tinanong, anong ginagawa mo dito? Sabi ko, kilala kita at alam kong nandito siya. 6 na taon na tayong magkasama, 5 taon kasal. Akala mo, hindi ko alam kung may mali, pero alam ko. Sabi ko, kaya ako umuwi nang hindi nagsasabi. Sabi ko, sana dumating ako ng gabi, pero di ko akalaing mangyayari ito ngayong umaga. Inisip ko na kung dumating ako kagabi at mismong nahuli ko sila, ganun din ang mangyayari. So, anong mangyayari kung dumating ka? Hindi ko alam. Yun nga, kapag alam mong may iba ng kasiping ang taong mahal mo. Oh, At hindi lang yon, parang pamilya na rin siya sa kanila dahil nag-asawa sa pamilya nila ang kapatid niya 2 taon na ang nakalipas. Kahit saan kami magpunta, kasama siya at gusto siya ng lahat. Nakakatawa siya at palaging iniimbitahan dahil lagi kaming magkasama. 3 linggo pa lang mula nung nasa bahay kami ng kapatid niya at dumating siya roon. Nainis ako at parang tinawag ko ang mga broker kasama siya. Alam mo yon, parang ikaw bakit ka nandito? Ikaw, nandito kami, alam mo yon, ikaw natutulog ka sa akin na natutulog ka sa asawa ko. Parang lumala lang ng lumala. Tapos nahuli ko ulit siya nung Enero. At nahuli ko pa siya ng 5 beses ngayong taon. Parang doon na rin ako napilitan na mabali ang kamay ko. Kaya 2 buwan na akong nasa bahay, nagpapagaling. At pagbalik ko agad sa trabaho, pwede mo bang mabali ang kamay mo? kailangan kong mabigo. Uh, Nabali ito nang tumama ako sa buko ng daliri.
Pagbalik ko sa trabaho, pag-uwi ko, nahuli ko ulit siya gamit ang Snapchat at kailangan na namang burahin. Habang kinakausap ko siya, sabi ko, Epidemi, may relasyon ka sa lalaking yon. Kung gusto mo siyang makasama, sige. At kahit nitong huling 3 araw, alam mo ang mga mensahe ko, makikita mo yon. Kahit ngayong umaga. Sabi ko, sigurado akong in love ka sa lalaking yan. Sis, bakit hindi mo na lang aminin at maging totoo? Aalisin ko na lang gamit ko para makapagpatuloy na tayo. At sabi niya, hindi baby. Sabi niya, mabait lang talaga siya sa akin. Alam mo yon, pinaparamdam niya sa akin na maganda ako. Masaya ako kapag kasama ko siya. Nakakatawa siya at ganito at ganyan. Sabi ko, hindi ba't natutulog lang siya sa kapatid mo at akala nila anak niya yung baby? Bakit ka nakikipagrelasyon sa ganitong lalaki? Ganito ba talaga gusto mo? Sabi ko, alam mo, 4 na taon pa lang mula nang makalaya siya. Sabi ko, sigurado ka bang siya ang gusto mo? Sabi ko, gusto ko lang maging masaya ka. Sinabi ko, kung gusto mo yan, gusto ko lang maging masaya ka. Kung kailangan kitang pakawalan kahit masaktan ako sandali. Sabi ko, ayos lang yan. Sabi ko, pero kailangan mong maging tapat kahit minsan tigilan mo na ang pagsisinungaling. Kailangan mong maging tapat. Sabi ko, tuwing nababanggit ko yon, agad siyang nagagalit. Sabi ko, kailan ba makukuha ang giveaway? Bakit hindi na lang tapusin agad? Sabi ko, nandito ako, ibinigay ko lahat pati $20,000 sa huli. Nung Marso, kinuha ko kalahati ng retirement ko para magtrabaho sa isang bahay doon. Sabi ko, ngayon halos wala na akong pera dahil sa mga itinanim ko at wala ka namang ini-invest dito. Sabi ko, ipinapakita ko lang sa'yo ang pagmamahal ko sa'yo. Sabi ko, nabawasan ang trabaho niya kaya hirap na siyang magdala ng pera para pambayad sa empleyado o iba pa. Kaya sabi ko, mag-asawa naman tayo, magkasama tayo, di ba? Ako na ang bahala kahit ano pa yan. Nakakainis at frustrating kasi ako na ang gumagawa ng paraan, pero kung yan talaga ang gusto mo, sige na. Sabi niya, hindi. Tinanong niya ako, 8 buwan? Siya? Hindi, mahal, gusto kitang makasama. Sabi ko, sige, pero kung gusto mo talaga ako, bakit kita nahuhuli tuwing 2 linggo? Sabi ko, tara na, parang kinokontra mo ang sarili mo. Kapag pinangungunahan si Brian ng hinala, kinukulit niya ang asawa para sa sagot. Uuwi siyang galit galing trabaho. Hinawakan ko siya, at nung hinawakan ko siya, Paano mo siya hinawakan? parang sa leeg niya lang ba? Isang kamay. O, isang kamay. Naalala mo ba kung aling kamay? Kanang kamay ko. Sige, tapos hinawakan ko lang siya doon. Tapos bigla siyang nagsabi, baby, bawat hinto at huminto ako at sabi niya, please baby, lipat tayo doon kahit saan. At parang nawala na ako sa sarili ko pagkatapos noon. Pagkatapos mabilis na nangyari lahat. Anong nangyari? Anong natatandaan mo? Natatandaan kong kumuha ako ng gunting. Anong ginawa mo sa gunting? Sinaksak ko siya gamit ang gunting sa paligid ng leeg at pagkatapos, hindi ko alam kung ilang beses ko siyang sinaksak. O isang beses lang ba o madami? Di ko alam kung ilang beses. Kasi palagi ko lang sinasabi, baby, sorry. Parang nakiusap talaga ako sa'yo. Sinabi ko, parang hindi ko alam. Hindi ko lang mapigilan. Hindi ko alam. Galit ka lang talaga dahil matagal kang nasaktan. Nakiusap ako sa'yo. Nakiusap talaga ako. Gaya ng sinabi ko, nakita mo ang mga luha ko. Nakiusap ako hanggang kahapon. Parang pakiusap. Sabi ko, pwede kitang makita ngayon umaga. Baby, alam kong mahal mo siya. Sabihin mo na lang ang totoo at palayain mo na ako. At sabi niya, hindi, alam mo yon, wala naman, alam mo yon. Nang tumawag siya sa akin, sabi niya, hindi siya. Sinabi ko sa'yo na gusto kong makasama ka. Tigilan mo na ang pagtatanong tungkol dyan. Sabi niya, paano tayo uusad kung paulit-ulit nating binabalik yan? Sabi ko, Paano ko hindi babanggitin kung paulit-ulit mo namang ginagawa? Sabi ko, dapat magtulungan tayo. siyempre. Sabi ko, alam mo, sinasabihan mo akong wag banggitin ito isang araw bago, pero palagi mo namang hindi ginagawa. Paano tayo makakausad dyan? Sabi ko, alam mo, kailangan ng oras, alam mo, kailangan ng dedikasyon, alam mo, yung mga tao dapat tama ang ginagawa. Sabi ko, nakuha mo na ako. Kailangan mong maging Panginoon, kailangan nating maging tapat. Sabi ko, kung gusto nating magtagumpay, kailangan nating gawin ito. Kailangan nating magsikap ng sabay. Hindi pwedeng ako lang, sinasabi mong ako lang, maging ako. Tama ba? Sabi ko, dapat pareho tayo. Kung hindi, palayain mo na lang ako. Pero hindi niya ako pinakawalan, hindi niya kayang aminin. Nalaman ko ang lahat ng makita ko ang garapata. Oo. Weird. Nasa tabi ba ang gunting o ikaw ang may dala? Hindi, nandun lang sila at kinuha ko lang yon. Naalala mo ba kung ano ang itsura nila?
Sa tingin ko, aqua na gunting ang gamit para sa dulo. Sa tingin ko, 5 pulgada lang ang haba. Aling kamay, 4 o 5. Alin bang kamay ang may hawak ng gunting? Sa kanang kamay ko, Kanang kamay? Hawak mo ba siya o nasa ibabaw ka o paano siya naiwan sa ilalim? parang pinipigil ko lang siya gamit kaliwang kamay. Kaya hinawakan mo siya at pinilit mo siyang mapadapa sa lupa o paano? Kailan mo sinimulan gawin yon? Hindi, parang napahiga lang ako pabalik. Sige. Bakit ka tumigil sa pagsaksak sa kanya gamit ang gunting? Naupo ako, nag-iisip, hindi ko alam. Iniisip ko, siya ang mahal ko. Parang, oh, Mahal ko talaga si nanay. Nakaupo lang ako tapos niyakap ko siya bigla. Pagpasok ko sa kama sa banyo, may dugo ako sa muka. Niyakap ko siya at humingi ng tawad. Sabi ko, baby, sorry. At sabi ko lang, mahal kita. Sabi ko, sorry. Sabi ko, bakit hindi mo na lang ako iwan o sabihin sa akin? Sabi ko, sigurado ako, sigurado ako. Sabi ko, sobrang sorry, sobrang mahal kita. Gumagalaw pa ba siya ng mga oras na yon? Sabi niya, baby, tama na, kaya tumigil ako. Sabi niya, tapos na ako, please. Ako yung baby na yon, sorry. Niyakap ko siya Sabi ko, sorry baby. at patuloy ko siyang hinahalikan. Niyayakap, tipit, nakadikit ang mukha sa kanya. Sabi ko, hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. Parang lumampas na kami sa puntong wala nang balikan. Sabi ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi ko, baby, hindi ko alam ang gagawin ko. Sobrang sorry talaga ako. Ako nga bakit hindi mo na lang sabihin sa akin? Maging totoo ka? Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin, palayain mo na ako? Yun lang ang naalala ko. Anong ginawa mo pagkatapos doon siguro? Matapos mong humingi ng tawad sa kanya, ano ang ginawa mo kasunod noon? Pagkatapos nun, pumasok ako sa banyo at naghilamos. Naligo ka ba? Oh, naligo ako. Naligo ako kasi gusto kong tawagan agad yung siyam kong anak sa Singapore. Oh. Ipaalam sa kanila na humihingi ako ng paumanhin sa nagawa ko. Alam mo, hindi ko pa nagawa ang ganun dati. At sabi ko, masyado lang talagang mabigat para tiisin. hindi tiyak kung totoo ang pagtataksil pero napaka-brutal ng pagkamatay ni Sherry. Kinumpirma ng investigador na sinakal siya ni Brian. Sinaksak siya ng mahigit 30 beses kahit may mga bata sa bahay. Hindi ko alam, parang nataranta lang ako, hindi ko alam ang gagawin. Oo. Tapos naisip ko sa sarili ko, sabi ko, alam mo yon, anong gagawin mo, anong ginawa mo? Sabi ko, parang andun yata yung anak niya sa kwarto. Tapos sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, ayokong makita niya yung nanay niya dito. Sabi ko, matotrauma siya habang buhay, pero mas grabe kung nangyari talaga yon. Sabi ko, hindi ko na alam ang gagawin ko, kaya umalis na lang ako. Tinakpan ko siya ng kumot para hindi niya makita pag pumasok siya. Oh. Tinawagan ko si Brianna, ang panganay ko, tapos si Judson ang tumawag ng ambulansya at nag-asikaso ng lahat. Tinawagan niya ako at sabi ko, baby, pasensya na. Di ko alam bakit, basta bigla akong nawalan ng malay. Tinatanong niya, anong ginawa mo, Itay? Sabi ko, pasensya na. Sabi niya, ano bang ginawa mo? Sinabi ko, tapos sabi niya, hindi mo ginawa yon. Sabi ko, Anong sinabi mo sa kanya? sinabi ko sa kanya, sa tingin ko, napatay ko siya. Tanong niya, sigurado ka ba? Sabi ko, hindi ako sigurado, parang nawalan ako ng malay. Pero sa tingin ko, oo. At sabi niya, tatawag ako ng ambulansya at lahat. Sabi ko, sige. Sabi ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi ko, gusto ko lang tumawag at humingi ng pasensya. Ganito lang ginawa ko. Tinawagan ko lang lahat ng anak ko, nanay ko at kapatid ko. At sinabi ko, pasensya na sa ginawa ko. Kaya nung paulit-ulit kang lumalapit sa kanya, sinubukan mo bang gawin ang kahit anong pangunang lunas? Patuloy kong tinitingnan, patuloy kong inilalapit ang dibdib ko, inilalapit ko ang ulo ko sa dibdib niya. Kaya ako nabahiran ng dugo ni Jane sa ulo niya. Patuloy kong pinakikinggan at inilalapit ang ulo ko para maramdaman kung may tibok pa ng puso. At parang nararamdaman ko pa ito. Kaya tinawagan ko ang anak kong babae at unti-unting nawala at patuloy akong bumabalik para tingnan siya. Inisip ko na lang na wala na siya. Yun ba yung tinawagan mo ang anak mo bandang 10:00 o ganun? Ano ang ginagawa mo nun? Tuwing tumatawag ako, doon ko sinasabi sa kanya, sige, tapos nagtatanong siya kung nasaan siya at sinasabi ko kung nasaan. Oh, pagkatapos noon, tumawag ka ba? Naligo ka ba? Sabi mo, naligo ka para matanggal ang dugo. Ginawa mo ba yun bago o pagkatapos tawagan ng anak mo? Sige, nanginginig ako.
O pumunta ka ba sa lababo at naghugas ng kamay kamakailan lang? Hindi, naligo ako. May dugo ako sa katawan nang tiningnan ko sarili ko. Tapos sabi ko, Siyempre. ayokong makita ang ginawa ko lang. Oh. Yan talaga ang dahilan, Daddy. Ayokong lumabas at makita ng anak niya. Pinaka-importante sa akin na hindi ko nilampasan ang aking linya. Ayoko lang talaga na may makita siya doon o kahit anuman. Ibig kong sabihin, siguro, ito ay pagsubok sa buhay. Pero kung mangyari yon, magiging talagang traumatiko. Dapat makipagkita ako sa magulang mo o parang ganun. Nung umalis ka, nilak mo ba o iniwang bukas ang pinto? Iniwan kong hindi nakalak. Dapat iniwan kong hindi nakalak. Sige. Hindi ko nilak para makapasok lahat. Tiningnan mo ba ang mga bata? Oh, natakot lang ba akong sumilip? Nilapit ko lang tenga ko sa pinto ng mga bata. Sabi ko, ayos, tulog pa sila. Kaya bahagya lang akong lumabas. Patuloy akong nakikipag-usap sa anak kong babae. Sabi ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi ko, pasensya ka na. Hindi ko alam. At sinabi lang niya sa akin, grabe, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Sabi niya, tatawag ako. Sabi ko, sige. Sabi ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ako makapag-isip. Sabi ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi ko, parang hindi totoo. Parang hindi talaga totoo. Kahit nung niyakap ko siya at hinalikan, parang hindi ko naramdaman na nangyari yon. Parang hindi talaga totoo. Kaya paulit-ulit ko siyang niyakap at hinalikan. Parang hindi ko nga naramdaman na may ginawa ako, alam mo? Kaya paano natin hindi mapalampas? Ibig kong sabihin, binabanggit mo ako sa tawag, parang 71. Talaga? Nagulat ako. Nawala na ba o hindi pa? Nanginginig ba ako? Nararamdaman ko ba? Hindi ko alam ang gagawin ko. Oh. Ang naisip ko lang ay tawagan ang panganay kong anak na babae na registered nurse kasi lagi kaming nag-uusap. Oh. Registered nurse siya kaya siya lang ang naisipan kong tawagan. Hindi ko man lang maisip ang numero na siyam na isang hindi talaga pumasok sa isip ko. Ang tanging pumasok lang sa isip ko ay tawagan ng anak kong babae. Yun lang talaga ang naiisip ko. Lahat kami sa pamilya, pati tatay at kapatid ko ay umaasa sa kanya sa lahat. Oh. Mukhang magaling siya, oo. Matalinong babae siya. Oo, nakakuha siya ng 4 na taong degree. Alam niyang may usapan kami. Talagang matalino siya. Panganay natin yan matapos mo siyang iwan. Naglakad akong may sombrero. Yun ba yung oras na naligo ka sa banyo? Hindi ko maalala. Alam ko, oo, nung nawala na kasi nanatili talaga ako sa tabi niya. Tumayo ako at sinabing hindi siya totoo. Pagbalik ko, ako'y biglang nawala ng malay. Ang alam ko lang, paulit-ulit akong bumabalik. Tinitingnan siya gamit ang lahat. Parang, pasensya na, paulit-ulit ko siyang hinahalikan. Niyayakap. Gumagalaw pa ba siya o nilapitan mo na lang? Hindi na siya gumagalaw. May sinabi ba siya nung oras na yon? Pareho, wala. Gaano katagal o gaano karaming oras sa tingin mo ang lumipas mula noon? Davin, naligo ka rin ba? Gaano ka katagal nandun bago ka naligo? Hindi naman matagal. Parang nung nagsimula na talaga. Mahirap tukuyin sa oras. Minsan akala mo 30 minuto lang pero umaabot pala ng 2 o 3 oras. Binabasa ko na ngayon ang kanya. Anong oras mo sa tingin dumating ka sa bahay? Dumating ako doon. Mga bandang 40, bandang... Naalala mo bang tumingin ka sa orasan o hindi? Tinitingnan ko lagi ang orasan habang papunta ako. Kasi iniisip ko, Nandyan ba siya? Nandyan ba siya? Ako, alam kong kailangan niyang pumasok sa trabaho. Sinusubukan kong... sana maunahan ko siya bago siya pumasok sa trabaho, parang ganon. Sa totoo lang, umaasa akong hindi ko siya maabutan kasi ang init-init. Naiwan yun kagabi at sana nahuli ko talaga silang magkatabi sa kama habang natutulog. At naisip ko baka kung maghintay ako. Hindi naman ako galit nung dumating doon. Hindi ko siya sinisi o pinagalitan. Parang kasalanan ko pa. Kalmado lang ako.
Si Brian Judson ay kinasuhan ng pagpatay at ikinulong sa Brazos County Jail na may piyansang $250,000. Noong 2025, halos 2 taon matapos ang pag-atake, umamin siya sa pagpatay, ngunit isinagawa pa rin ang bahagi ng parusa sa harap ng hurado na narinig ang mga ebidensya. Kasama rin ang madalas na text at tawag ni Brian kay Sherry bago ang pagpatay. Noong Nobyembre 13, 2025 nalaman ni Brian ang hatol niyang habambuhay na kulong. Ayon sa online na tala sa oras ng pagre-record, si Brian Judson Sr. ay nasa Brazos County Jail pa rin bago ilipat sa Texas Department of Corrections. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner.